Hello guys, andito na naman ako. Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys tungkol sa magbibigay ako ng karagdagan kaalaman pagdating guys sa Batu Umo. Yan guys ha. Bali guys, ang Batu Umo na to, may mga na-upload na ako diyan guys. Pero kumbaga iba ngayon ang topic ko dito, kumbaga dagdag kaalaman ha. Kumbaga mas maganda kasi yung marami tayong idea sa isang bagay, mga mutya, pampaswerte o proteksyon para mas magamit natin ito guys ng tama. Yan lang guys. Tapos ngayon guys, ito guys, ang Batu Umo guys ay kumbaga napakalakas ng aura nito guys. Malakas ang gabay niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil ang Batu Umo na to, ito guys yung sinasabing Batu Umo na mahirap mahanap. Mahirap mahanap yan guys, mahirap mahanap. Kaya tinatawag siyang rare. Yan guys, ang ibig kong sabihin, iba doon guys sa Batu Umo guys na brown. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga ang gabay nito guys ay malakas. Malakas ang gabay ng Batu Umo na yan. Basta tunay ha. Tunay ang pinag-uusapan natin dito. Hindi guys yung mga fake ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, kumbaga ito guys ay pinaliwanag ko na din yata sa inyo dati na ito guys ay nakukuha, ito guys ay bato ng mga engkanto. Yan guys, nakukuha ito sa mga kuweba, sa mga liblib na talaga guys na lugar. Yan guys, sa mga liblib na lugar, hindi yung nandyan sa tabi-tabi lang nakukuha ang Batu Umo. Mga liblib yan guys na lugar sa mga kuweba. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga medyo mahirap guys hanapin ang tunay na Batu Umo. Ang tunay ang pinag-uusapan natin dito ha. Ang tunay ang pinapaliwanag ko sa inyo kung para saan yan at ano ang dala niyan. Ito guys, ang Batu Umo na to ay kumbaga napakaganda nito guys ha. Napakagandang proteksyon pagdating guys sa mga kulam. Alam na natin yung mga kulam na yan guys ha. Last pa lang mga kailan yun. Last lang na last week yata yun guys. May lumapit sa akin na kaibigan ko guys. Kumbaga nakilala din niya ako guys sa YouTube yan guys. Hanggang sa naging friend. Siyempre chat-chat yan ganyan. Kagaya din ng mga iba kong followers dito na kumbaga nakakausap ko kayo. Chat hanggang message lang guys kasi pag call guys medyo mahirap, nakikita nyo na rin ako dito sa YouTube. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, ano pa, ang kulam guys ay kumbaga yan guys ay sakit na hindi napapagaling ng doktor. Kapag pumupunta kayo sa doktor ha, ang result niyan guys ay negative. Yan guys ang nangyari sa kanya, nagpa-check up siya. Sabi ko, pumunta ka sa magpa-check up ka, negative daw yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi siya sa akin, na sabi niya, yung ulo daw niya ay parang mabibiyak na. Yan guys, talagang sakit na sakit. Hindi siya nakakapasok ng trabaho. Talagang sa akin guys siya lumapit. Sa akin siya lumapit guys. Grabe na yung sakit niya, talagang kumaga hindi na siya nakakapasok ng trabaho. Siyempre, paano ka makakapag-concentrate sa trabaho mo? Yan guys, nagpaalam siya sa trabaho niya na hindi na muna papasok. Yan guys, tapos ng problema siya ng husto. Sabi ko magpa-check up siya, wala. Negative. Sabi ko alam ko na yan kung ano yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin hanggang sa lumapit siya sa akin. Hindi ko alam guys kung bakit para bang naghimala talaga. Gusto niya ako puntahan guys. Kasi gusto niya magpagamot sa akin. Sabi ko, hindi ako nanggagamot. Hindi talaga ako nanggagamot, guys. Sa totoo lang, ha. Mga pang-emergency lang ako, guys. Yan ang ibig kong sabihin, pang-emergency. Yung mga kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo, nakakagawa ako ng himala. Marami na rin akong buhay na nasib. Yung mga emergency, yung mga 50-50 na nandyan sa harapan ko. Kumbaga, abot tanaw. Yan, guys. Kumbaga, nakailang buhay na rin, guys, ang natulungan ko na nasave ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, yung mga kailangan na talaga ng ambulance. Yan, guys, nakatulong guys sa yung kamay ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan, ganyan ang gusto niya mangyari. Pupunta sa akin para magpagamot. Sabi ko hindi pwede. Sabi ko ganito ganyan. May inano na lang ako sa kanya. Sabi ko ganito ganyan. Mag-ano ka ng proteksyon. Protection guys. Protection lang talaga guys. Talagang alam nyo talagang nagkaroon talaga ng himala. Pagbabago sa buhay niya. Hanggang ngayon guys, nakakapasok na siya. Kaya nagpasalamat din siya sa akin. Yan guys, kumbaga, kasi ako guys kumbaga, bago ko iaano yung gamit na yan, halimbawa kunyari protection na yan, o
kahit na ano pa yan, ipinagpe-pray ko talaga guys. Pinagpe-pray ko na kung sino man yung mag-ahawak or mag-aalaga sa gamit na to ay pagkalooban ng kumbaga kagaanan ng buhay at proteksyon. Basta samahan nyo lang guys ng dasal. Ang mga gusto magpaswerte dyan, yan guys ha. Kasi hindi guys maganda ang nakukulam yan guys. Yung iba guys, hindi naniniwala guys sa kulam, natutuluyan sila. Kasi hindi sila naniniwala, akala nila sakit lang yung pala kinulam na. Ayun, automatic patay. Yan guys, wala tayong kaalam-alam, kinulam na pala. Magkaiba guys, sa mga nagtatanong sa akin, ang kulam at barang guys ay magkaiba. Ang kulam ay sakit lang, kumbaga sakit na may mararamdaman ka pero negative pagdating sa ano. Ang barang naman guys ay ito guys, ang katawan mo ay lalagyan ng insekto kagaya ng mga uod, kahit na ano pa yan guys. Yung iba naman guys ay namamatay sila. Kapag namatay guys, paano nyo malalaman na siya ay nabarang? Dahil ang mga insekto guys ay maglalabasan yan sa katawan niya kasi patay na ang katawan niya. Kaya lalabas na ang mga insekto. Kapag nakakita kayo guys ng mga ganyan na mga pangyayari, yan guys ay barang. Kaya kumbaga mahirap talaga guys yung walang proteksyon kagaya ng sinasabi ko sa inyo. Lagi tayo guys maglagay ng proteksyon. Yan guys, kumbaga ang bato umo na to guys, ay kumbaga napakaganda nito guys, proteksyon sa kulang barang. O kahit na ano pa yan guys, yung mga nananakit, ha, mga nananakit, may mga elemento din guys na mga nananakit. Kasi hindi naman guys lahat ng elemento ay mabait at masamang ugali yung nananakit sila. Hindi lahat, parang tao din yan guys, na may mga tao na mabait, may mga tao din na masasama. Ganon din guys, pagdating sa elemento or kahit na sa espiritu. Yan guys, kahit na pagdating guys sa mga espiritu na sinasabi ko, may mga espiritu guys na nakakatulong ha, kagaya na lang ng mga ginagawa ko, na kumbaga ipinagpipray ko sila gabi-gabi, hinihiling ko na tulungan nyo ang kaluluwa ng aking mahal na yumao na ganito ganyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hayaan nyo, ituturo ko yan sa inyo ha. Tapos ngayon guys, kumbaga, ngayon guys, may mga espiritu din guys na nananakit sila. Lalo na yung malalakas ang puwersa nila, kumbaga nakakapagpagalaw ng gamit. Yan guys, mga espiritu o kahit na ano pa yan, elemento na yan guys, ang iba niyan ay nananakit. Kaya mahirap guys ha. Yan guys, kaya kumbaga ang bato mo guys ay kumbaga napakaganda nito guys na kumbaga protection pagdating sa mga bagay na yan. Tapos ngayon guys ha, kapag meron kayo nito guys ha, dalhin nyo lagi ha, kunyari lang nasa bag nyo lagi or nasa bulsa nyo. Yan lang guys ha, dapat daladala nyo yan lagi. Yang bato umo na yan, para magbigay sa inyo ng proteksyon. Tapos ngayon, paano ba ito guys? Dasalan. Paano nyo ito dasalan? Dasalan nyo ito guys every Tuesday, Friday, and Saturday. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, dasalan nyo siya. Yan guys, ano ang gagawin nyo ha? Siyempre hahawakan nyo yan, ang kanan na kamay nyo. Humarap kayo sa silangan kasi ako ganun ako guys pag nagdarasal ng mga gamit ko. Ganun guys ang ginagawa ko. Hawak ko yan guys ng kanan na kamay, nakatingin ako, nakarap ako sa silangan kahit na hindi ko nakikita ang araw, kahit nasa loob ako ng kwarto o bahay. Basta nakikita ko guys yung silangan. Yan guys ang basta nakarap ako sa silangan. Yan guys ang ibig kong sabihin, lumipad ang utak ha. May bigla akong naalala. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon, ano ang gagawin yung dasal ha? Para sa pag-aalaga ng bato mo na yan. Ang gagawin nyo guys ay magdasal kayo ng isang Our Father. Isang Apostles' Creed. Yan lang ang dadasalin nyo. Yung Apostles' Creed na yan, guys, pagdating sa crucify, mag-stop na kayo. Kapag Tagalog naman, guys, yung dinadasal nyo, kasi yung iba, guys, Tagalog, pagdating sa ipinako sa cross, mag-stop na kayo. Yan lang, guys, sa kailangan mag-stop. Ha, tapos ngayon, guys, ngayon guys, ayan, hindi ko ito nakakalimutan guys, kaya kumbaga sinulat ko talaga yung pagkasunod-sunod para hindi ako guys malito. Yan guys, kasi minsan may biglang pumapasok sa isip ko, baka malito ako. Yan guys, kumbaga ganun na guys, dasalan nyo. Tapos banggitin nyo ang orasyon. Ang orasyon na yan guys ay ilalagay ko sa description. Description na nga ako ngayon kasi yung dati kong upload, nakaraan guys na upload, sabi ko, ilagay ko sa description, nakalimutan kong ilagay guys sa description
description. Nakalimutan ko, pindot lang ako ng pindot, nag-upload na pala. Hindi ko na ilagay ang orasyon. Yan guys, hindi na ako marunong mag-edit para, hindi ako marunong guys sa mga pag-edit, hindi ako marunong sa pag-edit na yan. Yan guys, kaya kumbaga hindi ko nalagay ang orasyon yung sa santo ninyong hubad na last ko na upload. Yung last week lang yun. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, babanggitin ko ang orasyon ha. Babanggitin ko ang orasyon, pakinggan yung mabuti. Yan guys, para masundan nyo ng tama ang pagbanggit ko. Yan guys. Matam, maom, rum, mu, bim, datam, umu, buskum, bil, sabaot, aram, ak, adam, adam. Yan lang guys. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo? Mag-ano kayo guys, banggitin nyo ito ha, magkaroon kayo ng kahilingan. Jesus, hari ng bato at bakal. Ha, Jesus, hari ng bato at bakal. Hinihiling ko sa inyo na balutin mo ako ng proteksyon laban sa anumang sakit, kapahamakan, panganib, sakuna, masasamang tao. Kayo na ang bahala guys, dahil ako pag nagdarasal ako, ganun ang binabanggit ko. Hinihiling ko sa iyo na balutin niyo kami ng anak ko ng proteksyon laban sa anumang mga sakit, kapahamakan, panganib, sakuna, aksidente at masasamang tao. Dahil yan lang naman guys yung mga natin 'di ba, yung mga aksidente na yan, hindi mo yan inaasahan. Yung mga sakuna na yan, hindi mo yan mapigilan. Ano pa, yung mga masasama na tao na nakapaligid sa atin, minsan bigla na lang tayo lulusubin. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya dapat pag magdasal kayo, ayusin nyo, kumplituhin nyo na. Basta pag magdasal kayo guys, ay talagang kumbaga ilagay nyo, kumbaga tao sa puso ha. Kumbaga tao sa puso talaga, kailangan nandyan sa puso nyo yung kahilingan nyo sa utak nyo. Magdasal kayo guys ng taimtim para maging epektibo ang inyong pagdarasal at ang inyong hiling na ginagawa. Kasi ako ganun guys, pag nagdarasal ako, talagang tao sa puso ako, kumbaga talagang nandyan si God nakatingin sa akin, nandyan siya, talagang malalim ang ko guys, ang ko pagdating sa pagdarasal. Kaya kumbaga karamihan sa mga dasal ko ay talagang ipinagkakaloob sa akin ng Diyos. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil pag magdasal ako, yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos syempre samahan nyo din guys ng magandang pag-uugali ha. Magandang pag-uugali para kumbaga tayo ay swertehin ha. Kasi, kumbaga mas maganda guys, yung lagi kayong magpakumbaba. Ganon guys, huwag kayong magmamataas. Dahil ang mapagmataas ay binabagsak yan ni God. Samantala ang nagpapakumbaba ay tinataas ni God. Kaya ako talagang ganon guys ang ugali ko. Kumbaga lagi ako nagpapakumbaba. Alam nyo talagang, tapos napakasimple ko na tao, yung makikita niyo ako yung pang-araw-araw ko lang na nagbibihis lang naman ako guys pag haharap ako dito sa YouTube Nag-aayos din ako ng sarili ko, syempre naman. Ganon guys, pero kung makita niyo ako dyan na naglalakad na kung saan-saan, pupunta ng ganito, ganyan, napakasimple ko guys. Kumbaga, ako pa rin yung tao na noon na talagang nung wala ako, ganon at ganon pa rin ako. Yan guys, kaya kumbaga, tapos hindi ako guys, yung kapag gusto niya ng swerte sa buhay, huwag kayo magmamata ng kapwa. Iwasan nyo guys yung mainggit kayo sa kapwa nyo, yung para bang mga negative na ugali, yung mga hindi magagandang ugali, iwasan nyo yan para kayo ay swertehin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ayan, may hinalo na akong pampaswerte tips. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, nabanggit nyo na yun, magkaroon kayo ng kahilingan, di ba? Yan guys, nakahiling na kayo. Gagawin nyo ha. Tuesday, Friday, Saturday ha. Yan lang guys. Kapag busy kayo ng Biyernes, kahit Martes lang, tapos Sabado. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos kapag nasa kagipitan na kayo at may batuumo kayo guys, halimbawa may batuumo kayo ha. Yan guys ang ibig kong sabihin, nasa panganib na kayo. Ano ang gagawin nyo guys? Ano ang gagawin nyo guys? May naririnig lang ako. Ano ang gagawin nyo guys? Banggitin nyo ang orasyon na to ha. Ang orasyon na to ay Jesus, Adonai, Jesus, Elohim, Jesus, Sabaoth, Salbami. Banggitin nyo yan guys. Kumbaga yan ay susi. Kumbaga pang emergency na kailangan talaga. Kailangan nyo ng, kumbaga,
kaligtasan. Kayo na ang bahala kung sa anong paraan yan. Kunyari, alam nyo na mapapahamak na kayo, banggitin nyo yan, guys. Nang Jesus Adonai, Jesus Elohim, Jesus Sabaoth, Salvami. Kahit 3 beses nyong banggitin. Kapag hindi na kaya, kahit 1 beses lang, pero mas maganda ang 3 beses nyong banggitin. Tapos kapag nagbabanggit kayo ng orasyon, mag-concentrate kayo na ito ay gagana. Kumbaga gagana siya. Yan, guys. Pero kagaya ng sinabi ko sa inyo magdebosyon puder pundo kayo Yan guys, para kumbaga lahat ng orasyon na yan guys ay mapapagana nyo. Ang pagdedebosyon puder pundo na yan guys ay parang isinuko mo ang sarili mo sa Diyos. Yan guys, ang ibig kong sabihin na pagsuko kagaya ng ginawa ko. Ako guys, kumbaga kagaya ng sabi ko sa inyo dati, yung buhay ko wala na guys eh. Kumbaga talagang as in zero talaga ang buhay ko. Yan guys, talagang lahat ng hirap naranasan ko. Pero sa pagsuko isinuko ko ang buhay ko kay God. Kasi sabi ko wala na talagang si God na lang ang bahala sa akin. Talagang yan, nagdebosyon puder pundo ako. Para bang yung buhay ko isinurrender ko na, inalay ko na kay God. Ang importante kay God ko is, isinanla ang kaluluwa ko. Yun guys, hindi isinanla sa kasamaan. Kasi masama magsanla guys sa kasamaan Yan lang guys, ang haba na naman ang kwento ko. Yan lang guys. Thank you guys. Ask him, Julie Janim. Kung ano yung pangalan ko dito guys sa Facebook ko, ay sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook Yan lang guys. Thank you guys. Thanks sa mga subscribers ko. I love you all. Bye.